Welcome to Donmar TV News Channel. Vice President Inday Sara Duterte sinagot na itong mga banat ni Franz Castro. Alam niyo naman na itong si Franz Castro laging nangingialam dito sa trabaho ng ating Vice Presidente. So ayan tuloy, sinagot ng VP. Sinagot ng Vice Presidente. So napahiya. Sapul na sapul yung reply ng ating Vice Presidente. Alam niyo naman, si Vice President Inday Sara Duterte, hindi yan magpapatalo. Straightforward magsalita. So, napahiya itong si Franz Castro. Yan ang napala mo, Franz Castro. Nangingialam ka kasi sa trabaho ng VP Sara. So, you get what you deserve. You asked for it. Ayan tuloy, sinagot ka. Napahiya ka tuloy. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin. Itong banat ni Franz Castro na sinagot ni VP Sara. Na sapul. So, pero bago natin yan itatalakay, ipapakita itong anong mga sinasabi nitong si Franz Castro at ano yung reply ni VP Sara, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam dito sa ating balita, no? Especially tungkol dito kay Franz Castro. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe nyo na rin at i-follow nyo ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita ng ating Vice Presidente at sa ating Presidente na rin, President Bongbong Marcos. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, ito na. Pag-usapan natin paano napahiya itong si Franz Castro. Kasi may banat kasi itong si Franz Castro eh. Ito yung balita. Kino-question niya kasi itong mga ginagawa ng ating Vice Presidente. Ito yung ginawa niya. Binasa ko na itong detail na ito, but ito yung binalita ng Manila Bulletin, ang kanilang headlines. No? Makabayan Solon Act Teachers Party List Representative Franz Castro has called out the office of the Vice President for allegedly taking shortcuts in the lawful government procurement process. Kino-question ni Franz Castro, siya yung nanguna dito itong away na ito, siya yung nangunguna eh. Kino-question niya si VP Sara. Pero itong dalawa, si Franz Castro at si VP Sara, matagal na itong laging nagbanatan no sa social media at pati rin sa mga balita. Alam nyo naman, si Franz Castro, alam nyo kung anong background ng congressman na ito. No? Kaya sila magkalaban dito kay VP Sara. Ngayon naman lately, itong si Franz Castro, masasabi kong sa aking opinion, pangingialam ang ginawa niya. Bakit ko nasabing pangingialam? Dahil kino-question niya yung trabaho ng Vice Presidente. Yung bang yung procurement process raw, ang kanyang inireklamo, gusto niyang paimbestigahan itong mga 600,000 na pera na ginamit nitong Vice President na hindi raw nag-follow ng tamang proseso para dito sa kanyang mga sa satellite office ng Vice Presidente. Na alam naman natin na itong si VP Sara, gusto niyang mabilis. No? Gusto niyang maraming mga sites kaagad. No? Satellites ng Vice Presidente para madaling makaskade yung yung pangingailangan, especially dito sa Visayas at sa Mindanao. Yan lang naman ang layunin. Totoong trabaho ang ginawa ng ating Vice Presidente. Ngayon, kino-question yan kaagad ni Franz Castro. Dahil baka akala nila bakit mabilis, sobra, no? Kasi
yung 600,000 sa nabasa ko sa balita, ginamit raw yun ng mga equipments dito sa satellite offices ni VP Sara. Which is, kine-question niya dahil hindi nga raw nasa tamang proseso. Procurement process nga ang kanyang kine-question. Hindi raw nasa tama. Okay? So, knowing VP Sara, nag-reply. Kaya sabi ko, wag na lang sanang nangingialam itong si Franz Castro Dahil mapapahama ka. Ha? Baka akala nyo, yung VP Sara namin, katulad ng Vice President Leni Robredo nyo. Magkaiba. Ha? Bakit nyo kino-question? Yan ang sabi ng ibang mga vloggers Bakit nyo kino-question ang 600,000 kung paano ginamit o paano yung proseso na hindi nyo kino-question yung nagdaang vice presidente na worth 20 million yata yun, sabi nila. Ha? Kung paano ginamit ni VP Leni Robredo noon. No? Na sabi ng ibang vloggers, ginamit raw yung pera na yun sa iba. Instead of sa I cannot detail on that kasi yan ang sabi ng mga vloggers. Kinumpare nila si VP Sara at si Leni Robredo. Kinwestiyon nila yung 600,000, hindi nila kinwestiyon yung 25 million, 20 million I think yung kay Leni Robredo. I forgot kung saan niya ginamit yun, basta documented yun, ha? In record yun. Merong mangyari gano'n. Pero ngayon, kinwestiyon dahil si VP Sara. So, obvious na kayo. Hindi nyo kinwestiyon yung million, pero yung mga thousand lang, mas kinwestiyon nyo pa. Okay? So, itong si VP Sara, nag-reply. Ito yung reply ni VP Sara. Iyon. Mismo sa Facebook, verified Facebook profile ni Inday Sara Duterte, Office of the Vice President. The Office of the Vice President would like to disabuse the imagination of ACT Teachers Party List. Ibig sabihin, gustong ipamukha ni Vice President Inday Sara Duterte yung mga imahinasyon ng ACT Party List, especially itong si Castro, na maling-mali kayo sa iyong mga iniisip. Na the insinuation that the procurement of the Office of the Vice President's satellite office equipment amounting to 668,197.20, the cost of which was validated by the Commission on Audit o yung COA, and eventually passed the audit, was marred in corruption. Meaning, formal itong sinabmit ng COA. So ano ka ngayon, Franz Castro? The COA findings and recommendations should be enough to disappoint ACT Teachers Party List. And if only Franz Castro, kung ikaw Franz Castro, read the COA papers, kung nagbasa ka dito sa COA papers, it would have saved them the time and energy to conjure wild speculations about OVP spending. Kung ikaw Franz Castro, yung putak ng putak mo, yung imahinasyon mo na may corruption na nangyari, if only binasa mo yung COA, hindi sana nangyari itong napahiya ka ngayon. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. So sapul na sapul ang reply ni VP Sara. For the information of the public, so transparent si VP Sara. And the education of Castro and ACT Teachers Party List, OVP has maintained an unqualified opinion on its financial statements, and COA did not issue any notice of suspension or disallowance against OVP, Office of the Vice President. Thank you.
So, sa unqualified pa lamang na word, this only shows na ang COA hindi na question itong si Office of the Vice President. Okay? Kasi itong si VP Sara, ginawa niya ito para mapabilis. Gusto niyang mabilis. Gusto niya matouch kaagad kung ano ang mga problema sa bansa, na matugunan kaagad yung mga problema, especially sa mga probinsya. Kaya nga nagtayo siya ng mga satellite offices ng VP. Okay? Pinabilis. Kasi kung hintayin mo yung proseso na matagal, kawawa yung taong bayan natin. Hindi matugunan kung ano yung mga karapat-dapat na mga agarang solusyon sa mga problema ng ating bansa. Okay? Ngayon, kino-question mo yung 600,000. Akala ko nga yung una kong binasa itong balita na ito tungkol kay Franz Castro, ang kanyang mga banat, akala ko nga milyon-milyon yung i-question niya kay VP Sara. Yun pala 600,000 lang. Okay? So, klarong-klaro yan. Makikita ko, in my own opinion, in my own analysis, useless yung mga banat ni Franz Castro. Makikita mo talaga na inggit dito sa ating Vice Presidente. No? Hindi ko alam bakit siya inggit na inggit. Baka may hugot ito. Ano kaya? Alam nyo na kung ano ang dahilan. Bakit galit na galit siya dito kay VP Sara at gusto pa niyang paimbestigahan ng NTF-ELCAC. Na alam naman natin na naka-assign ngayon itong si VP Sara sa NTF-ELCAC. Bakit galit na galit itong si Franz Castro dito sa NTF-ELCAC? Gusto niyang paimbestigahan. Yan ang tanong. Kayo na mismo, mga audience ko dito. So, klarong-klaro ng kanyang mga reklamo, ang gusto niyang paimbestigahan ang OVP, it's very obvious na meron ka talagang galit dito sa Vice Presidente. Itong ating presidente, itong Vice Presidente, tahimik lang itong nagtatrabaho. Ito na naman ang gagamitin na banat ng mga haters ng mga Duterte. Gagamitin na naman itong at ito na naman ang ititira nila kay VP Sara. Ngayon na nag-reply si VP Sara mismo sa kanyang verified Facebook page. Yan ang VP Sara is open to the investigation. Mapapahiya lang kayo. Okay? Basahin nyo yung official ng COA para malaman nyo bakit yan na-approve. Di ba? I'm pretty sure na-approve yan. At dumaan yan sa dissenting proseso. Hindi kasi yan nagawa ni Leni Robredo noon . Bakit ngayon nagawa ng solusyon nitong si VP Sara? Dahil mas magaling si VP Sara. Yun lang ang simple answer. Hindi nyo matanggap-tanggap na mas magaling talagang magtrabaho itong si VP Sara compare sa inyong walang naitulong na Vice President sa presidente noon na si President Duterte, yung si Leni Robredo. Hindi nyo matanggap. Hindi ko alam kasi iimbestigahan nila ito na that will be around August to September. Paiimbestigahan nila si VP Sara. And masakit isipin dahil pera na naman ng taong bayan ang maggasto nito, di ba? Once kung merong mga investigasyon na ganyan, pera yan ng taong bayan sa Congress. Useless ba na investigation na halata na inggit lang, nangingialam lang, na gusto lang siraan nila si VP Sara. Ginamit pa yung pera ng ginamit pa yung Kongreso na every investigation na gagawin dyan sa Kongreso, pera yan. Di ba? Kasi
may personal ka kasing galit dito kay VP Sara. Yan na, opinion ko yan. That's my own opinion. Respect my opinion. The way I analyze it, hindi mo talaga gusto ang Vice Presidente. Kaya konting mga galaw ng Vice Presidente, i-question nyo kaagad. Okay? Yan ang analysis ko dito. So, kayong mga audience ko dito, kayong mga taong bayan na nanonood sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ginawa ni Franz Castro, anong masasabi nyo, at tama lang ba ang reply nitong ating Vice Presidente. Comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section, re-replyan natin yung mga magagandang argumento. Okay? At also guys, like and share this video para naman kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito kung paano natin ipagtanggol ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So guys, see you in my next video. God bless sa inyong lahat.